Ngayong umagang ito, kailangan na kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kamanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron ang isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng yung mabuting gawa. Amen. Sige pa. Ang tanong po natin sa umagang ito, ano ang mga bagay, ba? Na di natin dapat ikahiya bilang mga Kristiyano. Ayun po. Ganda niyan. Ano daw po yung mga bagay-bagay na di natin dapat ikahiya bilang isang Kristiyano o anak ng Diyos. Amen. Teka natin, Praise God. Maricel. Opo, sige po. Ano ang mga bagay na di dapat at dapat na ikahiya bilang isang Kristiyano? Dalawa na po, Pastor, no? Dalawa na sa Marcel. Mahahasa isip niyo ito. Mga bagay-bagay na dapat ikahiya at di dapat ikahiya at dapat ikahiya ng isang Kristiyano. Amen. Praise God. Ikaw, Pastor JB. Nag-stop sa TV, sabi ni mother mo. Lipat mo kayo out ng mo lang channel ulit, 2. tas pasok ka uli. Pag sa pinto, So ang tanong po natin ngayong Friday morning, mga kapatid, ano daw po ang mga bagay na dapat ikahiya at hindi dapat ikahiya bilang mga Kristiyano ng Panginoon. Amen. Amen. Siyempre, habang inaantay natin, Ate Maricel, yung ating mga kapatid sa kanila, nagtatype yan eh, tinan nyo. Opo. Typing pa yung ating mga kapatid ngayong sa katanungan po natin. Ulit po natin, mamayang gabi po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating online Bible study. Wala pong puknat. Hanggang bukas po yun. Tuloy pa rin po ang ating mga online Bible study as we prepare for the 21st anniversary po ng ating pong minamahal. Sunday din po ba may OBS pa rin po? Hindi ko sure Sunday kung night? Siguro, ano muna? Wala Wala muna po, kasi opo. pahingan muna. Monday na po talaga Opo. po. Pahinga muna, anak. Pahinga muna, anak, ano? Saka ka-cellphone mo yan. Okay, ano daw po yung mga bagay na dapat ikahiya at mga bagay na hindi natin dapat ikahiya bilang mga Kristiyano. Naku, ang unang sasagot, may God's cash. Kahapon ganun, Yun. may God's cash Yung mga eh. top 5, top 10. Oo, top 5 natin na mauuna ay may God's cash mula po sa heaven. Yung pong mga sasagot ngayon na unang tatlo. Tatlo. Oh, Ayan, praise God, kayo po tatlo. yung magdadala po ng palabok, ice cream, Sagot. Walang sasagot. sisig. Praise God. Walang sasagot. Paano sila hindi Baka sasagot? wala sumagot Andun na. na yung Ricardo eh. Andun na yung Ricardo, nabili na nila. Amerikado na. Kaya tuloy-tuloy yan. Di ba, Sister Evelyn? Oh, praise God. Ang tanong ni Ate Maricel, ulitin natin, Pastor JB. Ang tanong po ay, ano po yung mga bagay na dapat ikahiya? Nakakahiya. At mga bagay na hindi natin dapat ikahiya bilang Kristiyano. Kasi minsan nakakabait ano? Yung dapat natin ikahiya, yun yung ating hindi ikinakahiya. Yung mga bagay naman na hindi dapat ikahiya, yun naman doon naman tayo nahihiya. Ako na unang sasagot. Pag sumagot na kayo, Paso, tapos na po yung laban Hindi, sisimplihan lang natin. Simple lang. Basic lang, basic. Ang dapat ikahiya, yung late kang darating sa gawain. Oo, pero yung hindi ka dapat mahiya,
yung maaga ka sa gawain ng Diyos. Totoo po yan. Amen. Kaya kasi pag late ka na, Siyempre, Pastor, Kaya, oo. especially po on Sunday ha, kaya po Sabado ng gabi, matulog po ng maaga. At especially po kapag na-late ang isa, lalo yung mga may service po, pag na-late ang isa, late na po lahat. Na yun ang napakahirap. May sagot Praise na po, God. Ate Maricel. Oh, parang tinapos agad ni Pastora. Ayan no? Mabuting balita, Romans 1:16. Yan din ang sagot ko praise God. Sabi naman Hepe, Abet, yung pagiging Kristiyano, hindi natin dapat ikahiya. At dapat naman na ikahiya natin ay yung hindi nakikita, yung pagiging Kristiyano natin. Baka may pinaparinggan siya. Amen. Praise God. Ayan. Ang Kinahihis. mabuting balita, hindi ko kinahihis. Sabi ni Pastora Abby Share. Dito to, si Miriam sa Bohol to. Ate Miriam Galula. Oh, ang layo. Ang dapat ikahiya ng mga Kristiyano, makita nga, pangit nga, ugali. Oh, grabe yung praise pangit God. talaga, pangit Oo, talaga. Dinerecho. Oo, Kristiyano ka na, Pangit. pangit pa, ugali. Ibig sabihin, walang pagbabago. Pangit talaga. Praise God. Pastor Laro, ikaw na magbasa niya kay Ate Mary Labrador. Mary Maganda lang. yan. Ang hindi ko dapat kinakahiya yung aking beauty. Oh, tama yun. Oh. Na-edit. Hindi ko po kinahiya ang aking pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Very good. Sa pamagitan ng JC Terrell Church. Kahit hindi ito sinasang-ayunan ng mga taong malapit at nakapaligid sa akin. Kahit na may kapalit pa na pressure, rejection at pangungutya, mas mahalaga sa akin ang approval ng Diyos kaysa opinion ng tao. Tulad ng sabi, I stand firm and the truth forever. Sa Diyos at sa Kanyang habag ako mananatili. Patuloy na naglilingkod, nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Kaya sobra blessed ako to be part of 21st years anniversary ng JCTRL sa dati lang lost sa buhay at laging stress. Praise God, praise Jesus, praise the Holy Spirit. Grabe yung epekto ng... Aray ko po! Sabi Opo ni yan. Sister Mary. Sabi ni Jimboy kahapon, pag daw binanggit yung aray ko po, aray ko. Oo nga, sabi niya yun. Ganon. Aray ko. Ganon yun, aray ko. Aray ko Ayan, po. praise. Ate Faye, good morning po and God bless po sa family nyo. Ayan, sabi ni Ate Miriam Galula, mabuting balita nga, Panginoong Jesus, hindi dapat ikahiya. Yes! Very good. Sabi naman ni Praise Sister Jean Rijalde na punong-puno ng samahan ng Bible. Hindi dapat ikahiya. Naalala ko po yung sa dati ko pong buhay. Kapag pupunta ako sa church, nahihiya akong dalhin. Kasi po pinagtatawanan ako ng mga tropa ko. Wow, tropa. Na yun, hayagan at pinaglalandakan ang salita ng Diyos. Proud na lingkod ng Diyos. Amen. Amen. Patuloy po kayo. Pwede pong patuloy kayo mag-send ng stars ha. At paki-share niyo po yung ating link. Sabi po ni Mrs. Marilyn Negaman, carry on. Mga dapat ikahiya. Pagtatago po ng bisyo. Aba, mukhang sinasabihan nito yung mga May nakapaligid. pinaparinggan may At pinaparinggan. mga lihim na di tamang gawain. Naku, may pinaparinggan talaga. Lalo't Kristiyano na po tayo. Naku, may Pero sa pinaparinggan. lumang buhay, pero ito salita dyan coming from you. Ayan na, Ate Faye Smith ng Illinois, USA. Dapat ikahiya self-righteous behavior. Feeling banal, Then, dapat hindi ikahiya to be righteous. Uy, yung dalawang sagot, pero dapat dapat ito, ate, unawain sagot niya. Being righteous, feeling mo righteous ka, at saka yung hindi dapat ikahiya na ikaw ay lumalakad sa righteousness ng Panginoon. Yes, amen. Amen. Ito yung worshiper na malaki. Sabi ni Sister Maricel, Ate Beth Centino. Dapat natin ikahiya yung mga gawa ng kalaban sa buhay natin at yung wala tayong panahon sa Diyos, pati negative character. Uy, parang may pinaparinggan sa labas ng bahay nila doon. Naku, Merong doon Yung dapat nating ipagmalaki, yung ginawa ni Jesus sa buhay natin, yung pagiging anak natin ng Diyos, higit sa kahit anong position o possessions. Yes. Papinaringgan ka. Troy na besh. Sabi naman ni Mau Sasaki, dapat ikahiya. Pagiging tamad sa gawain. Hindi dapat ikahiya yung pagiging masipag sa mga nakaatang na gawian.
Amen. Gawian talaga, hindi Gawian. gawain. Gawian. Ayan eh. Alalahanin Sa mo, magaling Bisaya si yan. Ma'am. Kaya magpalit, maglipat dito sa ganoon. Ikaw pala Gawian, kayong mga yes. Ilonggo. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, kapag kabutihan at katinoan, katinoan, dapat taas noo. Yes. Uy, hanggang kalahati, taas, no? Talaga po, talaga Hanggang na- kalahati, taas noo, Lahat, Hanggang malalaki. dito, Kapag mali at baluktot, yuko ulo at pabago sa Lord. Amen. Lahat naman may kahinaan. Sabay balance, ano? O to si Pastor Annie Oxandine. Nahihiya ako. Maraming bagay noong bagong Kristiyano. Kapag napipintasan, kapag walang maikontro, kapag walang akay o bunga, nahihiya daw. Mami Odette, gumapas, Pastor Jibe. Huwag po nating ikahiya, ipakilala ang kabutihan ng Diyos. At mahiya po tayo sa Lord kung di po tayo aaten sa mga gawain at tutugon sa mga gampanin. Isushoot natin ang basa dito kay Sister Evelyn Lanyohan. Yung bagay na ikahiya, di nagbago kahit Kristiyano na. Mabuting balita, i-share po, hindi dapat ikahiya. Noted po, sinabi ni Pastor Lauro, dinamay ka na. Uy, Maricar Johnson Swift, may-ari ng Swift Hotdog. Praise God, long time no look. Sabi niya, dapat ikahiya, kaya bangan pride. Praise God. Hindi dapat ikahiya ang hindi pagpatol sa iba. Mukhang may pinaparinggan Praise God. siya. Mukhang meron Mga siyang kamanggagaw, mga ka-staff niya yan siguro. Mga kasama niya sa work. Ano po Hindi yung hindi pagpatol sa Hindi niya iba? masabi, no? Ano, yung hindi pagpatol, yung kahit may mga isyong, may mga argumento, ang napatulan yan. Ay, nakakagandahan ng morning devotion. Yung mga Yes. bagay na hindi mo masabi sa kapwa mo, pwede mong daanin dito. Oo, praise God. Pwede mong mag-rant sa morning devotion. Ano ko yan, Facebook ko yan. I-Englishin ko para malaman ng mga taga California, USA. Sabi ni Maricar Choson, ha? Ate Evelyn Villanueva de la Cruz, yung dati ko pong gawa noon. Ay, marami tong hindi magandang gawa noon. Pero, maraming hindi magandang gawa yan, si Ate Evelyn. Pero ngayon, binago na po ko ng ating Panginoon. At hindi dapat ikahiya. Ibahagi ang salita ng si Diyos. Praise God. Glory to God. Amen. Sabi na Ate Net Versosa, ingat ka Ate Sel sa boses, katulad ko, at hindi dapat ikinahiya ang golden voice. Amen! Ang aking mentor, Ate Net. Ito, kaibigan ni Pastor JB, Pastora Jelek Clemente. Oy, dapat nag-comment yan. Nako, Pastor Angel. Wow, Angel. Pinaganda pa yung pangalan. Dapat ikahiya yung nag-iinuman. Tapos nag-live pa. Nakakagigil yun. Yung dapat hindi ikahiya, yung pagbabago na ginawa ni Kristo, Sten. Sa atin. Sa atin. Sa atin. Sten. Oh, Eh, Sister isang Jessica Christian. Ventusa ito. Dapat ikahiya, daming dahilan, pag gawain na. Hindi dapat ikahiya pag may gawain na. Oh, may pinaparinggan din si Jessica. Sa tabi-tabi lang ng Meron obrero. siyang paringgan. Ganoon. Mga Yes. kapatiran. Ayan. Sister Edith Gravador Reband Sanchez. Ayan. God's morning po. Di ba ganyan yan? God's morning po. Happy blessed na anniversary. Mahal naming magulang sa pananampalataya. Pastor Laro, Pastora Ruby. Kuha nyo. Praise God. Thank you very much, Ang Edith. dapat ikahiya, yung utang na walang bayaran. Ay! Amen. Ang hindi dapat ikinahihiya, yung kahit wala, handang tumulong. Iyon! Praise God. Amen. Sabi nga ni Mau, Sasaki, nakakahiya nung nakikita mo yung gawain ng iba at pinupuna mo, hindi dapat ikahiya, concern ka sa kanila. Kasi ayaw mo silang mapasama sa ginagawa nila. Mapasama sa ginagawa nila. Mapasama. Sige, ano yan? Verse to Bible. May Kaya nga ni coordinator, pinaparinggan din verse siya. to Bible. Verse to Bible Oh, tayo. Ano yan? Tama na Tag rin mo na yan. yan. Ayan, tama po si Pastora Gilek. Sabi ni Ate Evelyn. Wow, may nag-agree for the Praise first God. time. Tama nga May nag-agree kay naman. Pastora G. Ito ang ating Mary, ang beautiful Labrador. masakit to. Oo, dapat ikahiya po yung laging nag-e-excuse para hindi makapag-attend ng pagsamba. O tamad lang umattend. May pinaparinggan si Ate Mary Labrador. kaya. Natin malaman sino kaya. Ito ang Maraming ating tamaan. elder sister, Aw. Ow! 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 Baliwag.
Next Friday, si Sister Au Baliwag nandito kasama natin next Ay, Friday. ganoon, no? Kung ang ganda niya, yan yung ano eh. Si Praise God, sino yung sa kanya yung Mr. maganda? Au. Oh, ow, ow. Dapat ikahiya yung mga hindi tamang gawa. May pinaparikan din siya, Pastora. Sa loob lang ng bahay. May pinaparikan. Ayan. Ay, Brother Roger Espanola. Ayan. Ay, God bless din po, Brother Roger, sa inyong apart. Salamat po. Amen. Good morning po, Brother Roger. Ate Juicy Joy, good morning. Sabi po ng coordinator ng MSAPA, ang ating Night Rider. Lala mo! Lala mo, Brother J.R. de la Cruz. Ang dapat po natin ikahiya, ang lumang... Sira ang spark plug ba yun? Ayan. Dapat nating ikahiya yung lumang pagkataon natin. At hindi dapat nating ikahiya yung gospel na tinanggap natin at nagbago ng buhay natin. Yan. Is watching, Sister Juicy Joy. Yun ang sagot ni Ate Juicy Joy is watching, ha? Sabi ni Mau, dapat ikahiya yung malakas kumain. Oy, coming from you. Kami pa. Hindi dapat ikahiya. Naguhugas ng pinagkainan. Tama, tama. Sabi ni Ate Edith Sanchez, dapat pong ikahiya. Yung gumawa ng mga bagay na, alam mo na yun, yung katotohanan. Oo nga po. Pero hindi pa di isinasabuhay. Di Tama mo ba? po. Opo. Di ba ganun niya si ate? Di Ayaw mo niya ba? ng galit sa buhay. Hindi siya nagagalit sa atin. Malapakalumanay niya. Lumanay talaga siya. Sabi ni Ate Gian Rejalde Obrero, shout out po kay Tatay Roger Espanola. Hello po, Tatay. Sige. Roger. Shout out, ha? Espanola. Roger Espanola! Shout Yan. out Good morning po. God bless po. Ano ba yung ating verse, Ate Sel? Pwede nating ituloy. Ano ba yung ni Maricel? Amen, amen. Beyonce. So, amen. Dahil natanong po natin yan nga po. Dahil po ang tatalakayin po natin ay mula po sa, ano nga po ba? Sa 2 Timothy 1, verse 8 to 12 po. Siguro Basahin kahit sa natin. Tagalog na lang po. No? 2 Timothy chapter 1, verse 8 hanggang verse 12. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurugsa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Hallelujah. Ako din po kasi, Pastora, yung tanong po kanina, actually, ako din, kumbaga, inaamin ko na sa luma talagang paglilingkod ko, napakababaw ng ano ko. Lahat po parang, oo, lingkod ako, nasa gawain ako, pero lahat parang hindi ko mapanindigan. Pag sinabing, manalangin ka, Maricel, o kaya mag-lead ka, alam niyo po yan. Ayoko po, di po marunong. Wala po akong lakas ng loob. Kasi nga po, na-realize ko na wala kasi akong lakas ng loob or wala akong pagtayo talaga sa harapan ng Panginoon kasi wala po akong pinanghahawakan sa puso ko pa. Kumbaga, hindi ko lubos na nauunawaan pa kung ano po yung tunay na pagtawag sa akin or purpose ng Panginoon. Kumbaga, dahil hindi siguro po ako nakikinig or hindi ko po isinasabuhay po. Kaya nakakahiya din po na talagang sinasabing ang tagal ko na pong lingkod, pero ang totoo po,
matagal din po ako wala pong kwenta sa paglilingkod. Kumbaga, kaya pinagpapasalamat ko nga po dahil isa po ako sa humahanga po sa buhay po ni Apostol Pablo po. Grabe po kasi yung, sa tuwing maririnig ko po yung pangalan niya, yung mga kwento po sa Biblia, grabe po yung katatagan, yung pagtayo niya po sa paghawak po sa salita ng Panginoon, kung paano niya po pinindigan po yung paglilingkod niya sa Panginoon. Ayun po, at dahil po sa binasa po natin, meron po akong, katulad po ni Pastora G, ay nakita ko po ang tatlong mga bagay-bagay muli. Ayun po. So meron po tayong key points po, tatlong key points po. Una po, sa verse 8 po, sabi po doon, don't be ashamed to testify and share in suffering po. Makita po natin sa buhay ni Pablo po na talaga pong nireject niya po yung shame and fear. In-embrace niya po yung suffering and nag-rely po siya dun sa God's power, sa kapangyarihan po ng Panginoon. Katulad nga po ni Paul, lingkod na nakakilala sa Panginoon, di niya po inalintana po yung mga pagdurusa o banta po sa kanyang buhay po kahit po nakakulong na po siya. Willing to suffer po siya with the gospel po na kanya pong pinanghahawakan, na kanya pong naunawaan po. Yung lakas po, na grabe pong nanggagaling po, yung lakas niya sa Panginoon, yun po yung meron siya. Kung bakit din po na i-share niya, na sinabi niya po na ihayag, i-testify natin kung paano po natin panghahawakan po yung mabuting balita po sa atin ng Panginoon. Ayun po. Pastor Lauro, kahit ako man din po, ay may tanong din po dito. Yung ano po, gaano po ba kahalaga po, Pastor Lauro, sa panahon natin ngayon yung pag-testimony po or testifying po tungkol po sa pagpapakilala sa atin ng Panginoon, sa pagpapaunawa po ng gospel po? Ang totoo niyan, kung titingnan muna natin yung Opo. tekstong ating binasa. Si Paul po ay isang lingkod na marunong bumalanse ng kanyang ministry. Kasi po, di ba, minsan nakakaranas tayo po nung yung mga negative salita na. Pag tayo po as a Christian, kasi ang ating testimony, pag ikaw ay nasa Diyos, iingatan ka, pagpapalain ka, bibigyan ka ng kapangyarihan kapag ikaw ay may mga trials and testing, pagtatagumpayin ka ni Lord. Ganun ang natin ang patutuo natin sa Diyos. Pag may sakit gagaling ka, ganun. Pagka medyo pinanghinaan ka, palalakasin ka ni Lord. Pag medyo nangangailangan ka, i-provide ka ni Lord. Pero alam niyo po, dito sa tagpong ito, dito sa ating pong tekstong binasa, si Pablo is a balanced servant na sa kanyang pagiging masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos, lalo tigit yung mabuting balita, siya po ay nabilanggo. Kumbaga naroon yung temptation kay Timothy na ikahiya niya yung mga pangyayari. Naturingan na ikaw ay apostol, pero bakit ngayon nakabilanggo ka? Kaya ini-encourage itong si Timothy na sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari, ini-encourage niya na baka ikahiya. So hindi po, part po talaga ito ng totoong mga lingkod ng Panginoon. Kaya binabalanse ni Pablo na hindi porke tayo ay nasa Diyos, di na tayo makakaranas ng mga sufferings. Kaya si Pablo, yung kanyang pagtitiis sa bilangguan, yun ay bunga ng kanyang masigasig na paglilingkod dahil gusto niyang isulit yung privilege na siya ay tinawag bilang lingkod ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ni Pablo, Timothy, huwag mong ikahiya, lalo't higit itong pagkabilanggo ko, kasi alam naman ng Diyos kung ano po yung ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya nga, siya rin ang may sulat doon sa Romans chapter 8, verse 28. Siya rin may sulat noon. Talaga makikita mo si Pablo, napakabalanse. Kasi pag hindi po tayo balanced Christian in terms of serving the Lord, panghihinaan ka talaga. Malamang ikahiya mo pa yung pagiging lingkod ng Panginoon. Kaya grabe dito ang encouragement ni Paul. Actually, katulad ni Sister Mary kanina sa kanyang comment na hindi niya kasundo yung mga tao nakapaligid. Rejection. Oo, pinagsasabihan pa siya ng mga negative. Pero sabi niya nga,
stand firm siya pagdating doon sa kung ano ang katotohanan. Opo, Pastor. Pero Ate Sel, di ba, sabi, nabilang ko si Pablo, di ba, sa verse na binasa mo. Pero Pastor, yung pagkabilanggo niya ay humantong sa kamatayan, Pastor eh. Hanggang kamatayan, hindi na siya nakalaya, Pastor eh. Yes, oo. Masasabi ba natin, Pastor, na hindi nangyari sa kanya yung John 10:10? Ang pangako ni Jesus Christ sa John 10:10 na bibigyan niya ng buhay na ganap at kasiyasiya ang isang tao na sumampalataya sa kanya. Yes. Pero si Pablo, Pastor, yung kanyang sufferings, hindi siya nakalaya sa bilangguan. Eh, kasi hindi Hinabot na- ng kamatayan, Pastor. Eh kasi hindi naman nakatuon ang buhay niya sa mundong ito. Ang focus niya doon sa buhay sa hinaharap. Kaya nga, sabi niya nga, sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14, makikita mo yung kanyang focus ng ng kanyang paglilingkod. Tapos sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Grabe yung kanyang Kaya yung kamatayan, yung pagkabilanggo sa kanya, yung kanyang kamatayan, pang merienda na lang niya yun sa larangan ng paglilingkod Ibig sabihin, Si Paul sa kulungan namatay. opo. Praise God. Ibig sabihin, Ate Sel, hindi pagkatalo, hindi kabiguan, hindi pagkatalo yung kanyang pagkakulong, Pastor Ate Sel, para sa'yo. Opo, hindi po pagkataas sa Yung kanya, kabiguan natin kalakas. physically, hindi po apektado niyan yung ating buhay spiritual. Oo. Kaya kumbaga, kasi pagka ang pagiging Kristiyano mo nakatuon sa mundong ito, sa buhay sa mundong ito, pag dumating yung mga persecutions, yung pagsubok, yung kamatayan, karamdaman, panghinaan ka na. Meaning, hindi nakatuon, hindi mo natutunan ang magtiwala sa hinaharap at sa pangako ng Diyos. Nakatungo po talaga si Apostol Pablo po doon sa eternal plan po ng amen. Panginoon, Totoo. hindi po doon sa hinaharap niya. Opo. Philippians chapter 3 verse 12. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Pagkaganyan ang pananaw mo sa buhay bilang isang Kristiyano, hindi ka naapektado sa kung ano man mga persecutions, trials, suffering, testing, kasi ang buhay mo wala na sa mundo, nandoon na nakatuon sa langit. Pero Pastor po, di ba marami po kasing mga Kristiyano na talagang minsan natatanong po nila sa sarili nila, ano nga ba yung purpose ng buhay ko or bakit po ako tinawag ng Panginoon? Minsan po talagang dumadating na tinatanong kahit ako po dumating sa akin, ano ba yung pagkakatawag sa akin? Ano ba yung purpose ng Panginoon sa akin? Yun po, hanggang sa nga po talagang nung naunawaan ko lang po yung mabuting balita or gospel po, doon po unti-unti po nabuksan sa pamagitan na rin po ng pakikinig po or pagbabasa po ng kanyang mga salita po. Pero marami po talagang tanong yan kumbaga lalo na po sa mga baguhan po, kung ano nga ba yung tunay na purpose ng paglilingkod po sa Panginoon. Naunawaan kasi ng Diyos na ang tao nahulog sa pagkakasala at kahit anong pagsisikap ng taong pagandahin, pagbutihin ang kanyang buhay sa mundong ito, hindi niya po talaga ito mararanasan. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon sa kanyang pagparito ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya na iyon po ay may kinalaman sa hinaharap. Amen. Sa ngayon po, hindi po natin mararanasan yung talagang, lalo sa buhay ng Kristiyano. Kaya merong mga nagsasabing, gaganda na buhay natin sa isang taon, hindi pa ho. Mas mainam pa ho na maging smooth ang ating buhay. Pero yung talagang buhay na hinahanap ng tao, na ang Diyos naman ang mag-provide at magsasakatuparan ito, sa hinaharap po yun. Ang kailangan lang, ikaw po ay ma-born again, ikaw po ay maging anak ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balita. Amen. Na yun naman ang kinaibilanggo ni Pablo. Ayan po. Pastor Laura, Pastor Ate Sel at Pastor Ruby, usually, in reality, ang tanong, Pastor, si Pablo ay nagliligtas ng mga tao. Pero bakit to the point na, siya naman ang dapat iligtas? Hindi nangyari sa kanya, Pastor. Kasi save na ho ang kaluluwa niya. Sabi niya nga sa Acts chapter 20,
verse 23 to 24. Grabe yung kanyang pananaw eh. Kaya pinalala kasi ito si Timothy, bata pa kasi si Timothy, baka panghinaan ng loob, baka ikahiya. Pero si Pablo, grabe ang kanyang Ang tanging nalalaman ko ay ito, sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at Kaya kapighatian. nabilanggo siya yun. Alam na niya. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa agandahang loob ng Diyos. Grabe. sa tao. Nakwenta ni Pablo, kung ako ay hihinto sa pangangaral ng mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, anong silbi pa ng buhay na ito? Kaya nakwenta niya, ang buhay ay may kwenta lang. Ang buhay ay mahalaga lamang kung nagagampanan mo ang tungkuling iniatang ng Diyos sa buhay po natin. Saka po dun sa tanong ni Pastor JB, naniniwala po, Pastor, na kumbaga yung buhay po ni Pablo, parang isa po sa mga great testimony po ng katatagan po. Kung bakit hindi man niya nakuha po yung inaasam na katagumpayan dito sa lupa, alam niya po na may katagumpayan po siya or victory po na hinahanap po sa great plan po or eternal plan po ng Panginoon. Kaya po, isa pong halimbawa, nagbibigay testimony po yung buhay sa atin ni Pablo bilang katatagan po at pagtayo po sa salita ng Panginoon. Saka alam ni Pablo kung ano yung magiging outcome, kung ano. Sabi sa verse 12, basahin natin sa verse 12, sabi doon. Doon sa 2 verse, Timothy. sa 2 Timothy 1:12. At yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ano kaya yung ipinagkatiwala ni Pablo kay Jesus na kayang iingatan hanggang wakas? Basahin nga natin ang Colossians 3 verse 1 to 2. Ano yung pinagkatiwala ni Pablo? Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yung tunay na buhay pala, nakatago na sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya ang buhay ni Pablo, magbuwis man siya ng buhay sa larangan ng paglilingkod, yung buhay niya nakatago na. Naka-reserve na doon sa langit sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ang ganda nun, Ate Maricel. Baka natataka yung ating mga kapatid, yung mga viewers natin. Ano ba yung violation ni Paul? Bakit siya binilanggo? Di ba sa ngayon, di ba, alam natin, yung mga nabibilanggo, kasi may violation against the law. Si Pablo, Ate Maricel, ano ba yung violation niya? Bakit siya binilanggo? Kasi po sa paghayag niya po talaga ng gospel. Sa panahon na yun, bawal. Bawal Sa panahon po, na yun, bawal. Grabe, no? Kaya siya binilanggo sa pangangaral Jesus na nga din salita po, ng di ba Saka, po? kaya nga grasya ng Diyos na ngayon ay malaya na may Amen. mapangaral. Amen. Kaya dapat tayo naman yung gospel, pahalagahan natin. At ang nangyari, Pastor Lauro, sa panahon ngayon, ay ayaw na marami maging Christian. Kasi ang kanilang iniisip, maganda na yung buhay namin. Kasi nga, Pastor, kapag daw naging Christian, mas lalo daw nagiging masalimuot ang buhay. Kasi as a Christian ang dapat nating pahalagahan yung bagong buhay na kaloob ni Kristo. Kasi kung ang pahalagahan po natin, itong buhay nating ito ay wala po itong patutunguhan. Ito po ay magtatapos. Ang tawag dito ay buhay pisikal. Kaya ang pahalagahan po natin, yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin nung siya po ay namatay at muling nabuhay sa krus. Kaya nga sabi ni Marcos na isang apostol, in Mark chapter 8,
36 to 37. Ayan, sabi po sa Marcos 8:36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Kaya pag ikinahiya mo si Lord at yung mabuting balita na nagliligtas ng ating kaluluwa dahil sa meron ka mga sufferings, may mga persecutions ka, meron ka mga tiisin, pagdating ni Kristo, ikahihiya ka rin niya sa harapan ng mga anghel at ng Diyos Ama. Kaya, pero kung mag-aalay ka ng buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ikaw ang magkakamit ng buhay na walang anggan. Kasi si Paul, nakatuon talaga siya sa buhay panlangit eh. At malinaw sa kanya na ang buhay dito sa lupa ay pang samantala lang. Estranghero siya dito. Ang talagang buhay niya ay langit. Kaya pala sinabi niya yung Galatians 2:20. Na kahit na mamamatay na siya, parang wala lang sa kanya. Grabe dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero sa panahon natin, Maricel, di ba? Sa atin mga Kristiyano ngayon, ano kaya yung problem sa atin ngayon? Kasi bakit yung mga Kristyan pastor noon, grabe sila na kahit na binabato na mamamatay na. Kasi ang sasakin ng bilanggo ni Pablo sa pangaral, yung kasing mga Hudyo, pinararatangan siya kasi sa pangangaral ni Pablo, ang dami nako-convert ng mga Jewish Christian. So, kasi sa mga Hudyo, ang pinakamagandang relihiyon ay ang Judaism. At mula sa Judaism, nako-convert sila sa Christianism. Kaya ang nangyayari, naiinggit sila kay Pablo, kaya pinararatangan nila. Tapos ginagamit yung authority ng Romans para siya ay tuluyang mabilanggo. At ito po, itong sulat ni Pablo, ito, ikalawang sulat, ito po yung ikalawang sulat na talagang di na siya makakalaya. Talagang siya ay mamamatay na talaga dyan. I-execute na siya ng kamatayan dyan. Pero Pastor, bakit ngayon, tayo mga Kristiyano ngayon, yung sipon lang, masakit na lang ulo, ayaw nang umattend, ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Ang layo ng difference, Pastor. Ang layo kasi ang panahon kasi nila talaga yung Holy Spirit prominent sa kanila, yung Holy Spirit eh. Unlike ngayon, kumbaga ang panahon kasi natin parang yung church ay parang dinadalisay na lang para ihanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yun ang At saka Pastor JB, di ba yung kaya medyo ang tao ngayon ng mga Kristiyano ay parang mababaw na lang. Mababaw sa ngayon, karamihan. Kasi napakalakas ng hatak ng mundong ito. Oo, kumbaga ang daming ino-offer. Di ba? Ang daming ino-offer, tapos ang dami din naman hinahangad din ng isang Kristiyano. Kaya ang ating Panginoon ay nasa-set aside nila minsan. Pero yung faith, Pastor, same lang. Yung faith ni Paul at yung faith natin ngayon, same lang. Walang pinagkaiba, Pastor. Ang faith kasi ni Pablo, faith nila Pedro at yung mga Kristiyano noon, iisa ang pinanggalingan. Galing sa Diyos. Ngayon po, kapag ikaw ay isang Kristiyano kuno, dahil ikaw lang nagsasabing nanampalataya ka sa Diyos, dahil wala ka namang tinanggap na pananampalataya, ay yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan doon. Si Pedro ho, yun din ang patutuo niya. Basahin natin ang 2 Peter chapter 1, verse 1 to 2. 2 Peter 1, verse 1 to 2. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananam. Oy, amen. Mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Klinaro ni Pedro na ako at kayong lahat na sinulatan ko ay tumanggap ng
napakahalagang pananampalataya. Kaya kahit anong grabe yung persecution sa kanila, hindi sila bumibitaw. Kasi yung faith nila galing sa Diyos. Pero kung ang faith mo ay ikaw lang, ay baka kunting pagsubok ay bumigay ka na. Ganon din ang sinabi ni Pablo. In 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 14, ito yung sinabi ni Pablo. Kaya sila Pedro at sila Pablo, ang faith nila na galing kay Kristo, galing sa Diyos. 1 Peter 1, 12 to 14. Tingnan niyo. Nang kanilang ipahayag. Peter, Pastor? 1 Peter? Nang kanilang ipahayag. 1 Timothy. 1 Timothy. 1 Timothy 1, verse 12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Inusig niya. Verse, next. Ayan na. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya Kanino galing yung faith? sa Panginoon. Pinagkaloob sa Kanya. Ganon din si Pedro, pinagkalooban sila. Kaya dapat, tayo ngayon, para makita natin yung tibay ng kanilang paglilingkod sa kabila ng napakatindi. Yung faith nila noon, siyang faith natin ngayon. Ang tanong, kailan ba ibinibigay ni Lord yung pananampalatayang yung katulad ng pananampalataya ni Pedro at ni Pablo? Ephesians 1:13. Kasi Pastor, di ba usually, ngayon pag sinabi natin, Maricel, ako'y sumasampalataya kay Lord. Yun na ba yun, Pastor? Hindi yun eh. Yun na ba yun? Ikaw, sinasabi, pag sinabi mo, kaya ako naligtas kasi sumampalataya ko sa Lord, di pagmamalaki mo pa yung kaligtasan mo kasi galing sa iyo yung faith mo. Oo. Tamang sinasabi natin, ang kaligtasan ay hindi sa mabubuting gawa. Kaya ka naligtas. Yes. Pero kung sasabihin mo, ako ay naligtas dahil sumampalataya ako, di pagyayabang mo yung kaligtasan mo kasi sa iyo yung galing. Pero pagka inisip mo at inacknowledge mo na ang faith at sa yung salvation is a gift of God, wala kang pwedeng ipagmalaki. Ibig sabihin, Pastor, yung faith may basis yon para Yes. So, hindi pwede. Basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Napakaklaro dito. Opo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong Pag sarili. inunawa natin ito, yung faith at salvation ay parehong gift. Kung ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, in the same manner, faith is also a gift. Kaya hindi pwedeng, kaya ka naligtas, kaya ka sumampalataya ka. Hindi. Kaya ka naligtas kasi binigyan ka ng pananampalataya. Kasi yung faith at saka yung salvation is a gift of God. Maganda to, Ate Maricel. Sabi ni Pastor, faith and salvation is a gift. Pero Pastor, yung decision sa tao. Sumasang-ayon yung free will kasi pinauunawa sa iyo yung mabuting balita. Ayun. Kaya po, pag naunawaan mo, bibigay na yung pananampalataya. Kaya ka Pastor, masasabi po ba natin ng isang Kristiyano ay may faith or may gift of faith na po kung sa maliit na bagay po hindi niya po parang may pagmalaki si Jesus sa buhay niya? Kasi marami po ngayon sasabihin, I'm a Christian. Pero pagdating din sa mga kaibigan niya, kasi naranasan ko kaibigan niya na mga hindi Kristiyano, ni hindi man lang masabing Kristiyano ako, parang atin kayo, or parang hindi niya po may pagmalaki kung ano po yung stand niya po sa Panginoon po. Kaya nga po, pag sinabing faith, dadaan yan sa trials. Aalaw ka ng Lord na dumaan ka sa trials para ma-prove mo na yung faith ko pala ay galing sa Kanya. Yes, amen, Pastor. Kaya faith must be tested to be trusted. Kaya pag ikaw nagsabi, may faith ako, pag inalaw yan ni Lord na subukin ka at ikaw'y nawala, bumigay ka, ay hindi faith yan na galing sa Diyos. Yun ang
Maganda po na makita natin mga kapatid yung sinabi ni Pastor kanina, Ate Maricel. Sabi ni Pastor kanina, kailangan ng tao marinig niya muna yung message. Kasi importante yung message eh. So after niya, Pastor, makinig yung message, gagamitin ng tao yung kanyang free will. At kapag yung tao na ginamit niya yung free will niya, doon ibinibigay, Pastor, ng Lord yung faith. Alam mo ba, Pastor JB, pag hindi ka binigyan ng pananampalataya ni Lord after na marinig mo ang good news, yung free will mo, yung pang magsisilbing pintuan para isara yung kaligtasan sa puso mo. Tingnan mo ha. In Mark chapter 16, verse 15 to 16. Makikita mo dito. Amen. Mark 16. 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Kaya hindi sila sasampalataya kasi yung free will nila ay isinarado nila doon sa mabuting balita na kanilang napakinggan at naunawaan. Kaya mapapansin mo, after ng good news, may hindi rin sumasampalataya. Pero naunawaan nila. Opo. Meaning, hindi sila binigyan ng faith, kaya hindi po bumukas yung free will nila. Napakalinaw po, no? At doon nakikita natin na talagang nire-respect ng Lord yung decision at free will ng tao. At kapag ang tao, ibinigay yung free will na yon, ibinibigay ng Diyos yung Okay, pananampalataya. sabi ni Mamo. Tanong po, Pastor, binabawi po ba ng Lord ang faith kapag hindi tayo naging karapat-dapat? Patay. Hindi po binabawi ni Yes, Lord ang amen. anumang bagay na ibinigay niya sa Kanya. Pero, pwede mong baliwalain at pwede mong sirain yung faith na iyan na ibinigay sa iyo. Pwedeng sirain, Pastor. Pwedeng sirain May at kaparusahan pwedeng po yun. baliwalain. Oo, okay. Basahin natin. 1 Timothy chapter 1, verse 19. 18 to 19. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan nito ay masigla kang makipaglaban. May laban. Nataglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Oh, see? Verse 20 pa. Baka meron pa verse 20. Wala na po. Kabilang sa mga iyon, sina Himeneo at Alejandro, kaya ipinaubaya ko na sila sa kapangyarihan ni Satanas upang matigil na ang kanilang paglapastangan Kristiyano sa to, Diyos. sinira nila yung faith nila. Oh, ito pa isang babala. Babala ito ha, warning ito. Hebrew chapter 3 verse 12 to 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Oh, true negligence, pwede mong mabaliwala yung pananampalatayang pinagkatiwala sa iyo. Kaya iyong pong faith, kasi hindi pwede ito galing sa atin. Galing ito kay Lord. Kasi si Lord ang author ng pananampalataya. Wala pong ibang author ng faith, kundi si Jesus. Hindi po tayo author. Hebrews chapter 12 verse 2. Napakalawak ng napuntahan natin. Ano? Ang lawak ng paksa na to. Verse 8 pa lang tayo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Siyang author ng pananampalatayang nagliligtas. Opo. Yung saving faith, hindi. Pag sinabi mong ako ay sumampalataya sa Kanya, kaya ako naligtas, ibig mo sabihin, yung saving faith, ikaw ang may gawa.
Kaya sa English po natin basahin, Ate Che. Hebrews chapter 2, verse 12, verse 2. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiate and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him. King James Version, basahin natin. Ang ganda sa King King James. James, looking unto Jesus, The- the author and finisher of our faith. Oh, the author. Pag Who sinabing for the author, joy. pag sinabing author, ikaw may akda. Kaya walang taong may author ng pananampalataya. Amen. Si Jesus po. Kaya ikaw ko inaligtas kasi sumampalataya ako. O bakit mo nasabi? John 3:16, yun ang kaagad ang inaano. Ay yun po, yung John 3:16, in generally speaking, pagpapahayag yon ng Diyos tungkol sa pag-ibig niya. At para maipahayag yung pag-ibig, sinugo niya kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya, kailan sa sampalataya? Kasi Jewish in nature po yun, Pastor JB. yes, Grabe amen, no, sir. lumalalim na tayo. Jewish in nature po yun, kasi iyon po ay challenge sa mga Hudyo na iyong salita na nagkatawang tao pumunta sa kanyang bayan, sa mundo. At hindi siya tinanggap. Pumunta siya sa kanyang bayan, tapos hindi siya tinanggap. Kaya sabi nga sa verse 12, kaya ang sino man tumanggap at nanalig sa kanya ay bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ano po? Ngayon po, pagdating doon sa chapter 3 ng John, makikita po natin doon yung conversation ni Nicodemo. Kaya yung John 3:16, ang context po niyan, yung John 3:14. Na kung paano itinaas ni Moses yung ahas sa ilang, ganun din naman ang anak ng tao ay dapat maitaas. Saka ngayon sinunod yung 14, 15 hanggang 16. Oo. Pastor, ako naman ay sinishare ko si Lord sa ibang tao. Pastor, halimbawa sa bus, sa palengke, sinishare ko, Pastor, si Jesus Christ. Yun na ba, Pastor, yung sinasabi niya na message or gospel? Ay, hindi po. Kasi ang akala ng marami, pag nag-share ka ng Word of God sa bus o kung saan man, ay gospel na yon. Hindi po. Pag sinabi pong gospel o good news, ito po yung message na nagliligtas ng kaluluwa ng tao. Hindi po yung dala-dala natin ng Bible. Kasi po yung Mark 16, Pastor JB, yung Mark 16, 15 to 16, wala pa hong Bible noon. Opo. Actually po, si Pedro, nung sinimulang itatag ang church sa Acts chapter 2 up to Acts chapter 7, ang focus po ng message is all about the resurrection of Jesus Christ. Kasi alam ng Jewish nation na si Kristo Jesus na lumaki sa Nazareth ay pinahako sa krus na matay. Ang hindi nila alam, yung siya ay muling nabuhay. Kaya ang chapter 2 po hanggang chapter 7, ang emphasis po ng message regarding sa good news, yung resurrection ni Jesus Christ. Kasi yung po ang hindi alam ng Jewish nation. Kasi nung nabuhay si Jesus Christ, iilan lang tao ang pinagpakitaan niya. Pero pagdating sa chapter 10, Gentile nation, Oh, yes, Gentile. kinumpleto na ni Pedro ang pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. The gospel or the good news of salvation, hindi yung mag-share ka ng word of God mula sa Bible, kundi ang good news nakatala sa Bible. Iyon po ang hanapin natin. Doon po natin dalhin ang manampalataya ang tao, hindi sa kung gagawa pa tayo ng panibagong. For example, once you receive Jesus as Lord and Savior, you are saved. Saan mababasa sa Bible yan? Gagamitin yung John 1:12. Ang sinasabi doon, ang sino man tumanggap at manalig kay Kristo, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi sinabing maliligtas. Yun po. Totoo po yun. Bali, ang kaligtasan mga kapatid, regalo siya, libre po siya, pero hindi siya cheap. Hindi po siya isang cheap na bagay na binigay po ng Panginoon sa atin. And that's why po ang TRL po, hindi po natin ginagawa po yung pinapalapit sa harapan at pinapasunod po sa panalangin. Naniniwala po tayo na ang salvation po ay napaka-crucial sa isang tao. Yes. Kaya ang mga ini-invite po natin talaga pong
binabahagi po sa kanila yung mensahe ng kaligtasan. Merong ganon. After ng mag-altar call, Opo. tapos pasusundin sa panalangin ng pastor, tanggapin mo si Jesus sa Lord, tapos sasabihin, sige, Christian ka na, born again ka na. Saan natin mababasa sa Bible yan? Di parang lumalabas, ikaw pa ang nagbigay ng kaligtasan sa kanila. Opo. Assuming Christian po yun. Ina-assume nyo doon sa mga tao na sila Christian na. Hindi po yun, mga kapatid. Ay, Ayan, napakalawak, praise Ate God. Marices. Siguro bago po tayo bumasa pastora ng May ng mga mga tanong. tanong. Basahin ko muna tong second kasi po nakapalaw po Sige, siya sa sige. God's sovereign call. Ang number 2 po natin ay God's sovereign call or God's gracious calling. Ayan na nga po mga tanong nila. So sa verse 9 po, God saved and called believers not by their works, but by His own purpose and grace, given before time began in Christ. Sa verse 9 po kasi, naligtas na tumawag, basahin lang po natin saglit, na naligtas na tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo po. Ayun po, Pastor. Yung mga tanong po natin, sige po, pwede na po natin basahin. Yes po, na Ate siguro. Maricel. Kaya po kung meron tayong mga kapatid po na nanonood po ngayon, na nagtataka po kayo, ano ba yung gospel na laging binabanggit ni Pastor? Pwede po kayong magsabi po sa amin or mag-message para mapainggan nyo po, may schedule po natin. Tanong po ni Brother Mau, ayan po ba, Pastor, yung nag-backslide sa pananampalataya? Siguro yung kanina, Pastor. Wala po nagbabackslide sa pananampalataya. Wala po. Ang nagbabackslide, yung pong mga walang tunay na pananampalatayang galing sa Panginoon. So, yung po ang mga nagbabackslide. Yeah, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 2. Makikita po natin doon. 1 Corinthians, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong Kaya yung pananampalataya. faith, may saligan, may Amen. foundation. Hindi pwedeng, sumampalataya ako. Ano ba, pinananampalatayanan mo? Kaya may foundation eh. Okay, Opo. tuloy natin Verse yung ano. 2. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung Matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. meron palang walang kabuluhang pananampalataya. Pag hindi mo pinahalagan, yung napakinggan mo. Kaya nga, Pastor JB, lagi kong inuulit-ulit na ang kaligtasan ay through the good news about Jesus Yes, Christ. totoo Kaya, po. the more na sinasariwa mo yun, the more na lagi kang lumalakas, Amen. tumataas. Amen. Meron pa pong tanong, Ate Sel? Opo, meron pa po. Sige po. Sabi ni Grace Oloya, Pastor, paano po ba pag hindi na po nagpatuloy sa paglilingkod? At hindi naman daw po siya nakakalimot sa Lord at nakakapanood naman sa online minsan. Ano sagot natin dyan, Pastor? Kung hindi na nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, at sasabihin hindi naman nakakalimot, paano mong sasabihin hindi ka nakalimot, wala ka lang ang panahon? Yung hindi mo na pagtugon, iyon ay isang malaking ebidensyang nakalimot ka na. Kasi ang kaligtasan po at ang paglilingkod sa Diyos, hindi po sinabi ng Bible, huwag mo akong kalimutan, okay ka lang. Wala po tayong mababasan ganun, kundi kung ikaw ay tunay na nananampalataya, yung faith mo, mag-work yun sa katawan mo Yes, ang para ganda ng- ipaglingkod mo ang sarili mo sa Diyos. Yung po ang totoo. Pastor, yung binabanggit po dito sa verse 9 na yung ano po yung banal na gawain na tinutukoy po dito, yung sa kapanahunan po natin, yung paglilingkod po ba natin yun na ginagawa po para sa karangalan ng Panginoon? Yung purpose po na pagtawag po sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon kasi unang-una sa lahat, yung ebidensya ng pagkatawag, yung nakapapamuhay tayo ng may kabanalan na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kasi kung hindi po magiging kaluguran ang buhay po natin after na tayo tumawag, ay teka muna. Parang hindi yata malinaw yung purpose ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Amen. Habol natin yung comment ni Pastor Jamal. Sakit lang ng ulo, hindi na dadalo. Sila. Pero si Apostle Paul, halos mawala na ng ulo, tuloy pa rin. Yes. In addition, sabi ni Pastor Jamal, faith defender.
topic sa Christmas party ng Minuyan chapter by Bishop Yun, Lauro. faith defender. Oo. Sabi pa niya, faith must be tested to be trusted. What a powerful words. Ayan. Amen, amen. Dami, ang Sabi ni lalim, Mosesaki, ano? opo, sabi ni Mosesaki, opo, dami po akong narinig niya na di naman sila nakakalimot kay Lord. Kasi lagi naman daw sila nagdarasal at tumatawag sa pangalan ni Lord. May tanong si Sister Mary Grace Labrador, pwedeng last na to. Magna-90 na. Sabi ni Sister Mary Grace Labrador, bakit po may mga tao naniniwala daw sila sa Diyos, pero never naman po gumagawa ng gawain o nagsasamba? Kasi ang rason is hindi sila naniniwala sa religion. Dahil tao lang daw po ang nagtuturo, kaya hindi daw po totoo ang mga religion. Uulitin ko po, yung salitang belief at saka yung faith ay magkaiba po yon. Yung belief po, nature po yun ng taong na meron siyang paniniwala. Naniniwala siya sa Diyos, pero pag usapan ng pananampalataya, iba po yung belief sa faith. So, ganun po. Ngayon, sabi dito, pero never naman pong gumagawa ng gawain o nagsasamba kasi rason is na di sila naniniwala sa relihiyon dahil tao lang daw po ang nagtuturo, kaya hindi daw po totoo ang mga relihiyon. Ganito po yon. Ang relihiyon po, wala pong masamang relihiyon as long as na ang relihiyong ito ay nagtuturo patungkol sa Diyos. Naglalapit sa iyo patungkol sa Diyos. Walang relihiyon. Pero pag ang usapin po ay kaligtasan, wala pong relihiyon na makapagliligtas. Oo. Pagdating po sa kaligtasan, wala pong relihiyon na magliligtas. Ano ang kaibahan ng religion sa church? Kasi ngayon po yung relihiyon, kinoconsider na ring church. There is a big difference between religion and church. Kaya dapat maintindihan mo, saan ka ba nakapaloob? Sa relihiyon o sa church? Kung ayaw mo sa relihiyon, dapat nasa church ka. Kasi kung ayaw mo sa relihiyon, o wala ka naman sa church, walang saysay pa rin ang buhay mo. Ano ang kaibahan ng relihiyon sa church? Ang religion po, tinatag ng tao. Pero ang church, itinatag ni Kristo. Amen. Yan po ang Praise kaibahan. God. Balik tayo kay Ate Marcel. Ate Marcel, ang number 1, don't be ashamed to testify. Do not be ashamed to testify po and share the sufferings po. And pangalawa po, God's sovereign call or God's gracious calling po. Doon po sa verse 10, Pastor, di ba po yung resurrection po ni Jesus is the proof po that the physical death isn't the final for all the believers but a passage po sa eternal life po. Amen po. Kaya po siguro po, yung pangatlo po, yung Paul's example po, ayan po, nabigay na po sa atin kung gaano po natin nakita yung katatagan ni Paul po sa pagtayo po sa mabuting balita po, yung kalakasan na hugot niya mula po sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Pablo po ay mabuting example po sa atin na mananampalataya na kaunawa po ng mabuting balita. Amen. At it's a powerful call po to courage, empowered faith and ministry po na reminding us po sa mga believers sa ating paglilingkod even amidst of suffering po ay part po ng God's eternal plan and supported by His infinite power po. Kaya fear not, don't be ashamed na Amen. patuloy pong ipangalat ang mabuting balita. Kaya Praise katulad God. po ni Pablo, stand firm to the promise Amen. and to the word of God. Manindigan po tayo sa pangako at salita Amen. ng Praise ating God. Panginoon. Interesting message Amen. and sharing this blessed morning. Ngayong umagang ito, kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile.
yung Wow. devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng iyong mabuting gawa.